Welcome to your podcast for everything health and wellness. I am Dex Macalital, your doctor next door, and this is the first episode of Doctor's Notes. Joining me in this episode is my good friend, fellow doctor and digital influencer, Dr. Alvin Francisco. Hi Doc Alvin, kamusta? Salamat sa pagpapaunlak. Ayan, maraming salamat, Doc Dex sa imbitasyon. Medyo nagkaroon lang ng delay sa pag-i-schedule kasi parehas tayong busy. Pero buti nagawa natin ang paraan. Oo naman. Lagi naman natin gagawin ng paraan eh. Naalala mo yung unang beses natin na nag-try mag-podcast? Sa channel ko? Channel mo, channel ko. Tinry natin. Hindi natin nasundan. At saka After 2 years eh. Tsaka isa pa parang natutunan ko rin kasi ngayon since nasa production area nga ako ng TV5 tapos gumagawa kami ng prod sa Signal. Napansin ko hindi lang pala porke may mic ka tapos naka-video ka, podcast na 'yon. Dati kasi yun yung ano natin eh, yun pala yun yung ako yun yung alam ko. Akala ko rin yun. Pero meron pa pala meron pa palang kakaiba sa podcasting world. It's a different animal in its kind eh. Parang in itself merong ibang mga elemento na hindi natin alam bilang mga influencers na nanggaling natively on YouTube or on video. Meron palang iba. So ngayon natutunan ko, i-share ko na lang din sa'yo na ang podcast pala kinakailangan mo ng sound engineer. Kasi iba yung tunog, no? Meron silang inaayos sa tunog, merong criteria sa tunog, may ganun pala. So Ako excuse lang excuse ko lang. Ako kailangan ko ng sound engineer kasi nadi-distract ako dito. Mukhang kailangan ko rin ng sound engineer. Ayun, isa pa yun pare. Kasi sa podcast, it's audio first eh. So, totoo. So minsan naglalagay lang ng video kasi nga sa Spotify nakikita na yung video sa ngayon. 'Di ba? 'Yun. Naalala mo yung topic natin doon sa yung unang podcast natin? Mga buhay doktor, mga issues, mga tungkol sa mga controversy sa ospital. Yan yung usapan natin. Tsaka yung tungkol sa pera. Tungkol sa pera, usaping pera. Ng sahod ng mga doktor. Magandang discussion yun eh. Kasi parang na-humanize yung mga kapwa natin doktor. Kasi daming nagsasabi na porke doktor ka, mayaman ka na. Pero kung hindi ka Alvin Francisco, hindi ka mayaman. Kung hindi ka Dex Macalital lang. Tingin ko naman yung pagiging doktor, rin siya. Hindi rin siya nalalayo sa ibang profession na kapag mahal mo yung ginagawa mo, tapos kung talagang nagta-thrive ka doon, talagang yayaman ka. Pero kung sabihin natin hindi mo gusto yung ginagawa mo, nalulungkot ka, bilis mo mapagod, doon ka siguro medyo hindi magkakaroon ng ganong kalaking income. Pero sabi nga natin, hindi naman laging tukol sa pera yan. Tukol yan sa pagtulong sa ating mga patients. Tungkol talaga sa pagtulong eh. Kasi lagi nga sinasabi, lagi nga natin nakikita natin sa mga bashing sa comment section na yung mga doktor pera lang kayo. Dami. Kamusta pare? Kamusta? Congratulations on reaching your first million subscribers on YouTube. Kita ko yan. Flex mo nga yan. Yan, salamat po sa mga sumuporta. And of course, medyo matagal natin nakuha to pero worth it naman. Yan, very worth it naman. No, at saka isang tanong ko pare, what motivates you to be very active on social media? Yan, syempre pera. Hindi naman pera lang. Siguro yung ang sarap kasi sa feeling na na yung alam natin as doctors, 'di ba nakakapag-share tayo and inaral natin yun for 4 years. Ang sarap sa feeling na i-share natin siya sa mga layman. Na yung mga tao na yun talagang pag nabasa mo yung comments nila, talagang marirealize mo, itong tao na to na nag-comment, talagang sobrang thankful niya kasi wala talaga siyang access sa healthcare and sa health education. And dahil sa video na napanood natin or videos natin na napanood niya, gumaan yung pakiramdam niya, na-apply niya sa buhay niya, and talagang nagbago yung kumbaga yung life niya. Yun yung parang yun yung parang pinakamasayang part. Pag nakabasa tayo ng mga ganong comments, sobrang fulfilling and talagang lahat ng pagod mo napapalitan. So yun siguro yung driving force ko, yung makapag-share ng education and of course entertainment. Siguro pasukan na rin natin entertainment. Kasi kung mapapansin mo pre, yung mga contents ko ngayon, medyo malayo na siya sa dati.
Oo. Sobrang iba na ang laki ng jinump. Mm. Pero andun pa rin yung health education, pero ngayon pinapasukan ko na ng mga entertainment. And share ko lang pre, recently na-realize ko na masaya pala ako kapag nakakapagpasaya ako. Kasi pangarap ko Mhm. maging komedyante, eh. Pangarap ko maging komedyante, pero Mm. hindi ako likas na magaling magpatawa. So, nadadaan lang Hmm. siguro sa nadadaan sa editing, Mhm. tsaka sa script writing, and yung iba natatawa, yung iba nakokornihan. Pero yun nga, yun din yung isa sigurong driving force sa'kin na na tawag dito, parang na-e-express ko yung other side ko, yung entertainment side ko sa mga tao na nabo-boring, and at the same time nakakapaghatid pa ng, education. Mhm. At saka ano, eh, 'di ba parang you do you, eh. Kung sabihin ng iba na, hindi maganda yung content mo, 'di kung ayaw mo manood, if it's not for you, Oo, if it's not for you, tama, 'di 'wag mong panoorin. scroll na lang. Maraming bashing na nangyayari, ako sa'kin marami. Eh, 'di kung ayaw mo ng content ko, eh, 'di huwag. Gano'n Tama, naman kasimple 'yun, eh. Pero, alam mo kasi 'di ba marami naman kasi talagang pamamaraan para gumawa ng content. Tsaka isang tanong ko, ah how do you think 'no, kasi tayo yung mga isa tayo sa mga nauna, eh, dalawa tayo sa mga nauna oo. na gumawa ng content on medical side or on medicine sa YouTube, 'no. We started on YouTube and then we scoured the social media sites, TikTok na commission tayo to shift to TikTok, 'no, tapos pinasok na rin natin ang Facebook. Ano yung halaga ng social media sa ngayon pagdating sa field ng medicine? Sa field Siguro natin. number one, oo. Number one na iisip ko diyan yung pagde-debunk, pagko-correct ng Mhm. misinformation kasi sobrang daming information ngayon. And ang nagiging problem, parang may nabasa rin ako before na sa sobrang daming information, hindi na alam ng patients kung sino yung papaniwalaan. Kasi nga minsan may mga creators na naka-doctor's coat, or minsan naka-live sila, naka-doctor's coat, pero hindi sila mga MD, and hindi sila kumbaga, licensed to give, treatment or medical advice. Wala naman akong against sa mga other healthcare professionals, pero minsan kasi may minimal na mali dun sa mga tinuturo nila. So tayo as doctors na talagang pinag-aralan natin, siguro yun yung role natin, and yun yung pinaka-valuable na role natin bilang doctor sa social media, dito sa digital world. Add ko lang pre yung tawag dito, yung nagkalat din kasi ngayon yung mga mga fake products. Ito issue Yes, sa'kin 'to ngayon, eh. oo, Alam ko meron ka nito pre, yung mga marami. ine-edit Dami. yung mukha, tapos recently ko lang nalaman na ito palang mga product na 'to, they are victim as well. They are Okey, victims as well. So itong gummies, 'di ko na lang papangalanan. Itong okey. gummies na 'to, may fake version siya. So yun yung sila yung sindikato, sila yung gumagawa ng fake version. And then nadadamay tuloy yung gummies na meron naman talagang existing na company. So, since ginawan siya ng fake version and inedit sa mukha natin, nadadamay tuloy yung gummies na original, Yung nadadamay totoo. din tayo. Yung totoo, oo, yung Ah, totoo. Wala ano, malinis sila, wala silang kasi naglabas sila ng video na talagang kinlear nila yung sarili nila na, mhm, "Ito po, wala po kaming connections kay Doc Alvin. mhm, mm. May mga sindikato lang po na gumagawa ng fake version ng product namin. So, Hmm, mag-ingat po tayo." So, mhm, gano'n kadelikado rin. So, siguro dito na rin papasok yung ano pre, yung pagiging vigilant natin sa mhm, mga napapanood natin, nakikita natin online, na maging mapanuri din, and 'wag basta-basta maniniwala. mhm. At saka recently pare 'no, going on yung mga jumping on dun sa sinasabi mo na napapanood. Marami kasing napapanood ngayon yung mga tao na mga medical side 'no, nandiya-diyan yung aminin natin, marami sa'tin nagsimula as medical interns 'no. And recently, there's this video that was posted online, para siyang a day in a life video on social media. And then the video included a patient's cardiac monitor going flatline. So the National Privacy Commission in a statement said it may not be a violation of the Data Privacy Act if the video does not include the details that can identify a person, but it can raise serious ethical concerns. So sa'yo, nabalitaan mo ba 'to? Yung isang yung Oo, isang influencer. Kasi sumikat. parang, oo, sumikat 'to, eh. How do you draw the line
when you're going to make a content or not? Or when you make how do you draw the line on you creating a content of this, about this topic or not? Medyo mahirap, 'no, medyo controversial Mm, na topic. yeah. Una kong na-feel nung nakita ko yung video, nakaramdam ako ng ano, ng pangunawa dun sa creator kasi ako creator din ako myself. Pero after I rewatch the video and after analyzing kung ano yung naging outcome nung video na yun, na-realize ko, mali 'to. This is unethical. Kasi merong patient's, data or patient's, life na ang masama pa nga kasi naghihingalo or nagka-cardiac arrest na nasali dun sa video. So yun siguro yung unethical part. Yung na sinabi mo pre na ano, sino yun yung na hindi daw siya data privacy? Sino Sabi ng naglabas ano, ng ang statement? sabi ng National Privacy Commission in a statement that Oo, it may not be a violation oo, of the Data Privacy Act if the video does not include details that can identify a oo, person. oo, oo. I Pero somewhat puwedeng agree. maging ethical. Oo, pero Pero puwedeng I ethical somewhat concerns. oo. So sa legal, dun sa Data Privacy Act, I somewhat agree na baka may lusot siya. Kasi nga wala Oo, namang data ng pasyente, walang mukha, yung cardiac monitor lang naman pinakita. Pero at the mm. same time, it is very unethical for us doctors kasi tayo dapat talaga lagi natin iniingatan yung, data privacy ng patient, yung autonomy ng pasyente. Siyempre wala nang malay yun, hindi natin alam kung gusto ba niya yung binibidyohan siya. So, parang Yeah. tinanggalan natin siya ng autonomy or yung capacity to decide from himself. Siguro, reminder na lang din sa mga younger or sa mga content creators in general, even ako sa sarili ko na maging maingat and magdalawang isip muna kung tama ba or kung meron bang mali sa ilalabas nating videos online. Kasi of course maraming maapektuhan, maraming makakita and, baka may mga repercussions na kapalit. And siyempre ilagay din natin siguro yung kalagayan natin dun sa pamilya ng pasyente. So kung ako yung kapatid nun or kung tatay ko yung naghihingalo ta's na-videohan siyempre hindi rin maganda sa pakiramdam ko. Sa'kin kasi tama, I agree, eh, and it also goes with the other side, 'no? Ako kasi mismo nung nagre-residency ako ng emergency medicine sa Taguig Pateros, District Hospital, sa emergency medicine dun. Ilang beses akong binibidyohan ng mga pasyente habang nagsi-CPR ako. So it also goes, the two sides of the coin, 'no, na kumbaga parang dapat parang tayo ng mga doktor, ayaw natin nun. So tayo sinasabihan natin sila, "Uy, wag niyo pong i-video." Pero gano'n din sana tayong mga doktor at mga nag-aaral maging doktor na kapag walang consent ng isang tao na gusto mong i-include doon, dapat hindi mo gawin. Kinakailangan parating may consent. You post with consent. You always ask for consent. Can I post this or not? Can I take a video of you? Can I take a photo of you? Kinakailangan laging may consent, eh. So, parang gano'n. Unless nandodo'n 'yan na pasok sa kung pasok siya do'n sa yung tinatawag na fair use, 'no? Kung Oo, halimbawa naka-post na siya online, you can react to it. You can react oo, to it. You have the right to react to it. Pero kapagka hindi pa siya naka-post online, so wala, eh. Pagka kunyari offline, kinakailangan kinakailangan mag-consent muna tayo. Halimbawa, may procedure kang ginagawa, 'no, na, "Uy, okey lang po ba na i-post ko kayo sa social media?" Dapat gano'n. Tapos kung oo. kailangan, written consent na gano'n. So gano'n Sabi din kasing ginagawa namin sa Doctor Next Door sa ngayon. nakikita ko nga pre yung ano mo, yung sa Doctor Next Door. Congratulations Mm, sa ano, sa mga episodes mo, ang gaganda. Grabe, salamat pre. pang ano talaga, pang eyewitness, pang ano, si Oo, Atom Araulio. actually ang peg nun is to ano, eh, Doctor Next Door kasi, para sa mga Ganda, nakikinig at nanonood sa'tin ngayon, ang Doctor Next Door kasi is really the doctor should be next door. Doctor should just be next door so that, maging ano siya, maging, kampante yung mga pasyenteng lumapit sa kanya kasi aminin natin sometimes merong apprehension kapagka yung isang doktor ay naka-white coat, nasa opisina, malayo sa pasyente. May parang lamesa nga takot, sa gitna ninyo, 'di ba, nakakatakot, bukod sa nakakatakot parang nakaka-intimidate lumapit. Pero the Doctor Next Door, ang premise nito ay gusto sana din naming maturuan tayong mga doktor, ano pa kaya yung mga hindi natin alam sa komunidad na nakakaapekto sa sakit nung pasyente.
kung bakit hindi siya agad gumagaling o kung bakit hindi siya nakakabili ng gamot. Yun pala mm. ₱60 lang pala yung kinikita nung pasyente, Napansin. nung nanay nung pasyente, nung caregiver. At kakatiin yun sa buong pamilya niya ng 5, 6 people. So, kaya ang hirap. That's Doctor Next Door. Tsaka ang ganda kasi kahit sa'yo may mga first line ano ka 'no, experiences kahit papaano Mhm, nai-immerse ka talaga sa although na-experience naman natin 'to during training sa FAMED mm, natin. mm, Pero right now, nadadagdagan yung experience mo, so ang ganda. And at the mm. same time, dami ring Yeah. natututunan nung mga nanonood. Yun, salamat pre. And since we're talking about experiences, we're talking about ethics, pag-usapan na rin natin yung issue early this year na iniimbestigahan pa nga or naimbestigahan pa nga sa Senado. Merong connivance daw yung ilang mga doktor at pharmaceutical companies according to reports that some doctors allegedly get money and luxury items in exchange of prescribing a particular brand name. Anong stand mo dito? Ah, parehas nung sa CPR, meron ding ethical considerations diyan. So, actually meron 'yan sa Code of Ethics natin, Article 4. 'Yan, ni-review ko 'yan, Article 4 'yun, ta's andun na sunod-sunod na 'yun, yung tungkol sa pagtanggap ng mga doctors ng mga kung ano mang gift, kung ano mang form of material gain, kung ano mong pera sa mga group of, companies or sa mga commercial groups. So, actually may mga ano naman, may mga exceptions naman, may nakita ako dong exceptions. So, sabi dun sa Code of Ethics natin, okey lang tumanggap ng sponsorship or any form of, gift basta yung pera na yun or yung gift na yun is hindi mapupunta directly dun sa doktor, Mhm, kundi ang magbe-benefit dapat dun sa gift na yun is yung society kung nasaan yeah, siya, kung saan okey. siya member. So yun yung number 1 na parang exception. Mhm, Number 2 dapat, sa mga speakers naman 'to, 'di ba may mga ano tayo, may mga conventions tayo, nag-iimbita tayo ng mga yes. speakers. Yung iba may mga gift talaga na nare-receive, eh. Okey lang din daw yun basta yung gift na yun is makakatulong pa rin sa society or dun sa convention itself, Mhm, hindi direkta mapupunta dun sa mhm, doktor. So yun yung mga ilan sa mga mhm, exceptions. So dito sa issue natin dito sa yung umabot sa Senate, medyo maraming gray area para sa'kin. Siguro kailangan siya mas imbestigahan, kailangan ng further investigation para malaman din natin kung ano ba yung side nung doctors na na-involve. Kasi siyempre hindi naman natin alam kung, lantaran ba na tumatanggap sila. Ang pagkakaalam ko kasi sa news na 'to, nirereseta nila 'no, yung gamot tapos in exchange of luxury something, parang gano'n. So ngayon kung napupunta directly sa kanila hindi sa society baka dun magkaproblema. mhm, Yun yung medyo unethical. So kapag ganyan, puwedeng mapag-usapan sa ethics board ng PMA tapos yun kung may magko-complaint, yun pag-uusapan nila. Ikaw ba pre, ano bang stand mo diyan? Medyo Well, controversial din sa'kin yan. medyo controversial din 'to, eh, at saka yung aking stand kasi diyan, number one, it's a business. So, more likely, ito talagang, yung more likely yung mga bahagi talaga ng negosyong ito, puwede talaga sila na kung magreseta man sila. Pero I think kasi, ang best way lang naman kasi talaga to find out is kung ang reseta ba talaga nila is say for example, brand name lang ba talaga? Para sa'kin kasi, tama ka, maraming gray area. Ang kailangang malaman dito para sa akin 'no, tingnan natin yung bang reseta nila, yun lang talagang brand name o ang reseta ba nila ay yung standard na pagrereseta natin. Number one kasi, sa pagrereseta kasi kinakailangan nandun yung generics. Tapos bahala na yung pasyente kung susundin mo ba yung brand name o hindi. The brand name is there, puwede mong bilhin, puwede mong hindi 'no. So, gray area din kasi yung pagsusulat nung generics. At saka nung generics at saka nung brand name, gray area din yung kailangan mo ba talaga magsulat ng brand name o hindi. Isang gray area yon. Pangalawa, kung negosyo ito nung mga board members, say for example, kung negosyo 'to ng mga board members at hindi naman sila yung nagrereseta nung mga yon, tapos ang kuwento ay nakakatanggap sila dahil nga nasa board sila, that's another story I think. Kasi, negosyo nila yun, eh. So isa pang tanong, bawal na bang magnegosyo ang mga doktor?
'Yan. Kasi pare dun sa lumalabas dun sa Senado na hearing, napanood ko lang, parang lumalabas na bawal ng magnegosyo yung mga doktor. So kung gano'n, bawal din dapat ewan ko, ay kung gano'n, hindi ba parang parang hindi rin tama na ipagbawal mo na magnegosyo yung doktor kasi, ito being devil's advocate lang, Oo, kung sa Senado kasi parang lumalabas na bawal na pinagbawalan bang yung mga ano, pinagbabawalan na magnegosyo yung mga doktor. So, bawal na bang magtayo ng diagnostic center sa mga doktor? Bawal na ba tayong magtayo ng mga pharmacy ta's hospitals. magha-hire tayo ng pharmacists? Bawal na ba tayong magtayo ng mga dialysis centers? Hmm, Bawal na ba tayong magtayo ng mga ospital na tayo ay hmm, incorporators? mm, Kasi it's a business. So, ibig sabihin hmm. kapagka ba nag-admit ako dun sa ospital kung saan ako stockholder, Unethical na. unethical na yun. So, isa pa rin yun, Oo, eh. So, dapat mapag-usapan din yung gano'n. I oo, think dapat gano'n din. Kasi papaano kung yung mga nagrereklamo na gano'n sa mga doktor na ito ay board member pala sila ng isang ospital. oo, Tapos dun sila nag-a-admit, hindi ba't conflict of interest din? Kasi in a oo, way makakakuha ka rin mula dun sa pasyente, mula sa PhilHealth, mula o sa mga insurance na sa mga HMOs. hmm, Dahil inadmit mo dun yung pasyente, makakakuha ka rin, 'di ba? mm, And then ang isa ko pang tanong, what is the definition of luxury? mm. Kasi kung para sa akin, luxury na ang Geely o Kavango. Baka kay Doc Alvin Oo. hindi siya luxury. Baka Okey. 'di ba? Kasi I think subjective siya, eh. Halimbawa, para Oo, sa akin luxury na ang masyadong Rode broad. mic. Masyadong Oo, broad, eh, yung salitang luxury, masyadong broad siya. Halimbawa, sa akin, luxury na si MacBook Air. Baka sa ibang tao ang luxury sa kanila ay Legion Go or yung whatever, mga 'di ba? So oo, kaya medyo ano rin, eh, para sa'kin to weigh in on this issue, hindi rin dapat i-single out na yung mga doktor ay, unethical kapagka meron silang negosyo. Bakit bawal na kaming magnegosyo? Bakit bawal na kaming mm, makabili ng Jaguar? Bawal na kaming makabili ng oo, Ferrari? Eh, papaano halimbawa ako, artista ako nung bata pa ako at ito'y inipon ko, 'di ba? Ako yung nagmo-model, inipon ko ito. Hindi ba pupuwede akong hindi ba pupuwede at ako'y nakapagpatayo ng diagnostic center, nakapagpatayo ako ng ospital. Hindi ba pupuwede na yumaman ako dahil sa aking hard work, 'di ba? Parang gano'n oo, na hindi ba puwede akong makabili ng Jaguar, 'di ba ako puwedeng makabili ng Peugeot, 'di ba ako puwedeng makabili ng mga Lexus, 'di ba? mga So, Land Cruiser. mga Land Cruiser na mga ganyan, na itim, 'di ba? Maganda maganda pre yung input mo na ano, na same banana nga, dun sa mga Mm, doctors na stockholders or mm, sabihin nating may-ari ng mga small diagnostic or big hospitals. mm. Parang same, eh, same siya na form ng business, ang nagkaiba lang Yeah, siguro ito ay mga medicines. So, mm, are they different or just the same? So, mm. dito siguro papasok yung, hindi ko alam kung disadvantage ba sa'tin 'to mga doctors, na nagkakaroon ng double standards. 'Pag Mm, doktor, gan'to ka, bawal ka gumawa ng mga gan'to, dapat gan'to ka lang. 'Pag doktor, limit ka sa business, limit ka sa appearance sa TV, limit ka sa appearance sa social media, dapat sa mm. ospital ka lang. So, ang doktor Bakit? nanggagamot. Kaya nga 'di ba ang hirap kasi may Oo, nagkakaroon ng double standards. Hindi ko alam oo. kung doctors lang ba yung gano'n or even ibang professions. So Kasi yun yung halimbawa yung mga engineers na may firm, hmm, 'di ba? Yung mga same, engineers na may same. firm, hindi ba bawal ba silang magkaroon ng firm? Yung mga architects na merong firm ng paggagawa ng construction, bawal ba yun? 'Di ba? Kaya tingin ko ano 'to, eh, parang mahaba-habang ano 'to, eh, mahaba-habang, Usapin, usapin tsaka mm, kaso. Kaso na 'to, eh, 'di mm. ba? Kasi Kaso 'to, senado na, eh. oo, alam ko kaso rin Nasa 'to. Senado na. From PMA Tsaka Ethics Board ng PMHS. ethics at saka iba pang mga bagay-bagay, eh, na nadawit din, eh. Pero para sa'kin kasi, we have to also take a look at the history na ang tagal-tagal ng ginagawa din ito ng iba pang mga pharmaceuticals. Bakit kaya sila na-single out 'di ba, sa katotohanan lang naman, let's be honest and uh, let's be candid about it, transparent about it. 'Di ba parang ako, real talk 'no, ako mismo pinupuntahan ako ng mga
ng mga reps. Tapos sasabihin sa'kin, "Dok, reseta mo 'to, tapos ito yung rebate." Eh, una, wala naman akong pharmacy. Saan ko Hmm, ilalagay 'yan, hmm. 'di ba? So, wala akong nakukuhang gano'n. Oo, Tapos meron pang iba na parang, yung iba nagbibigay ng bakasyon. Sabi ko, "Papaano? Eh, hindi ko naman kayo bibilhan tapos hindi ko naman madi-dispense 'yan." Parang mm. gano'n. So, kung ako nilalapitan ng gano'n at ako hindi ko tinatanggap, baka yung iba, siguro gano'n. Pero kasi hindi Oo, lang naman itong isang kumpanya na 'to ang gumagawa ng gano'n, marami, napakarami, halos napakarami. Yun majority. na talaga yung majority talaga nagbibigay Oo, talaga sila ng incentives. Pero not I don't think to the expense na, na parang irereseta mo siya exorbitantly. Say for example, oo, sinabi nung isang kumpanya na, "O sige, reseta mo kami pagka mataas yung benta, tutulungan kita na magpalipad o mag-travel." Pero ang tanong, paano mo mame-measure? Pangalawa, hmm, hindi naman lahat reresetahan mo niyan. Halimbawa, kung yung medicine is for maintenance, hindi mo naman lahat ibibigyan ng pang-high blood kung hindi naman high blood yung pasyente. oo, There is still indications, yung laging sinasabi na tamang pasyente, tamang timing, tamang dosage, tamang gamot, oo, 'no, tamang route. So, hindi puwedeng basta-basta mo lang 'yan ibibigay ng hmm, lahat-lahat. Ikaw bilang doktor, alam mo pa rin kung kailan mo irereseta mm. at kailan mo irerekomenda. At napakahabang usapan talaga nito, Doc Alvin, and we'll pause for a break muna. Magbabalik po ang Doctor's Notes, the podcast. Ang anumang sakit may kaakibat na pasakit. Pakinggan at damhin natin ang kwento ng simpleng si Juan sa mga kinahaharap niyang hamon sa kalusugan. Mga hamong dama ng kanyang pamilya at komunidad. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH. And we're back on the show. Kasama ko pa rin po, Dr. Alvin Francisco. Pare, pag-usapan naman natin. Siyempre medyo busy ang schedule nating mga doktor. Ito, more of sa'yo na 'to. Tanong ko sa'yo, how do you keep yourself healthy? Recently ano, 'di ba, pabago-bago yung panahon, Mm, nakakaramdam din ako ng fatigue. Kasi tayo doctors, ang dami nating trabaho, doctors, vloggers, ta's ikaw may pinapatakbo ka pang clinic. Masuwerte ako wala, kasi kahit papaano nakakapahinga ako. So, recently nakaramdam ako ng fatigue, yung parang wala naman akong sakit, pero alam mo yung babangon ka, burnout siguro, burnout kaysa fatigue. Na-burnout ako, nawala yung motivation ko na pumasok, sabi ko, "Wag muna, pahinga muna ako ngayong araw." Tapos parang ang bigat ng pakiramdam ko, sobra ako na-burnout. So, feeling ko na-stress ako, sabi ko. So, chineck ko yung mga ginawa ko nung mga nakarang araw, kasi tayo as doctors, buti na lang aware tayo sa mga contributing factors sa mga stress, sa mga sakit. So, chineck ko yung mga nakaraang linggo pala, sobra kong daming events na pinupuntahan, sobrang toxic sa ospital, ang dami kong tini-treat na pasyente na talagang sumisiksik sila. Tapos at the same time, 'pag may oras pa yung araw ko, nagshi-shoot pa ako ng content. So, kumbaga nasobrahan. So, dun ko ni-reassess yung sarili ko, tama pa ba 'to, kasi nako-compromise na yung health ko, eh. So, ang ginawa ko, in-adjust ko yung schedule ko, medyo pinaluwag ko. And of course, para maging healthy pa rin, umiiwas na talaga akong magpuyat. Kino-correct ko yung ano ko, kino-correct ko yung sleeping pattern ko ngayon, kasi chronically problem ko talaga yung pagtulog. Pero ngayon, tina-try ko na gumising ng, consistently 7 AM, tapos tulog na consistently rin everyday. Tapos take din ng vitamins, kumain ng gulay. Ang dami kong kinakaing gulay ngayon. Dati talaga hindi ako mahilig sa gulay, pero ngayon talagang sinasamahan ko ng gulay lagi. As in bumibili na ako ng ano, talagang sinasama ko na siya sa budget ko. oo. Ngayon ko lang siya nagawa. Very Mhm, guilty ako dun, kasi tayo ina-advice natin kumain ng gulay, pero ako sa sarili ko hindi ko siya ginagawa. Ngayon mm, bina-budget ko na talaga, sinasama ko na, ito yung monthly expense ko for food, for vegetables, sinasama ko na. mhm, And yun nga, iwas sa stress, tamang pagkain, and of course workout. Hindi rin ako nakakalimutan mhm, sa workout. mm, And rest, mhm, siguro yun yung mga yun. mhm.
Tama tama ano na gusto ko yung sinabi mo kanina na, tayo ang dami nating ginagawa and sometimes we forget about our health. So, right now sabi mo ikaw rin mismo umamin ka na we really have to be role models, na nakikita kasi tayo, na lagi nating ina-advice na maging healthy tapos ikaw pala hindi ka pala kumakain ng gulay. Yun ngayon na ngayon ginagawa mo na rin, isang tanong ko pa, ano yung mga preventive health measures na ginagawa mo sa ngayon? Preventive, siguro kasama na rin diyan yung ano, uminom ako ng vitamins ngayon, Mhm, consistently. Dati tamad ako mm, uminom ng vitamins. mhm. Umiinom ako ngayon tapos meron akong tini-take, feeling ko nga nasosobran na ako sa vitamins pero ano naman, water soluble naman. Oo, So, water soluble baka naman siya. may bato na pala 'no. May ba So yun, 'di pala mas sumasakit yung ano ko, balakang. Tapos preventive siguro na part, ito lagi ko rin sinasabi sa mga audience, sa mga nanonood sa'tin na ako meron kaming history ng ano, diabetes tsaka hypertension, parehas 'yan. So ako na ang responsibility ko sa sarili ko is regularly magpa-laboratory. So lagi akong nagpapa-labs, chine-check ko yung sarili kong workup. Of course kung may nag-iiba dun, may mga tumataas, nagiging conscious na ako para hindi na siya tumutuloy sa na magkaroon ako ng sakit. Oo, ako rin, nagpapa-labs din ako. Sumasabay ako sa father ko pagka ano, kung hindi man every 6 months, 'yan. So, wala naman akong nakikita. Okey Previously, na tumaas yung ano na ano, isang confession, nung ako ay, nung ako ay college, dahil nga nasa teatro ako, nasa pag-aartista ako nun, lagi kami umiinom. hmm, So, alam mo tumaas yung SGPT, SGOT ko. Yun yung naging ano ko, yun yung naging mover ko para gamitin yung pagka-nutritionist ko sa sarili ko. oo, Kumain na ng gulay, kumain na ng oo, prutas, magayos oo, na ng buhay nung ano kasi araw-araw talaga kami nagiinom nun sa ano, sa kolehiyo. So, yun yung ano, yun yung naging malaking lesson for me na kaya halos everyday ngayon talaga may gulay as much as possible yung yung pagkain. minsan kasi tayong mga doctors nakakalimot din, sa mga health natin, Oo, advice tayo ng advice, "O ito mm. ganito, ganito, ganyan gawin niyo." Pero sa sarili natin nakakalimutan na. Totoo yan at saka Magandang yun nga reminder. yun din yung isang hindi ko gusto na trait nating mga doktor, na parang sometimes we have that God complex, na parang tayo akala natin hindi tayo vulnerable sa mga sakit, pero sa mga listeners po natin na mga doktor, 'no, sa mga kapwa namin doktor, meron pa rin po tayong katawan na kasing katawan ng Oo, ibang mga tao. Hindi pa rin po tayo totoo, exempted sa pathology at sa physiology na mayroon ang ibang mga tao. So, totoo. and on that note pare, nakaka-stress kasi kapagka nakikita mong tumataas, nagki-creep up yung mga levels mo, 'no? At saka siyempre yung minsan yung mga, stresses ng buhay na araw-araw na lang na ginagawa ng Panginoon na meron kang basher dito, meron kang basher dun. Oo. Detractor dito, detractor do'n. How do you distress and debrief, when it comes to these situations? Siguro ako, talagang stop, completely stop sa lahat ng kung ano man nagpapa-stress sa'kin. Ito nga sabi ko nagkaroon ako ng issue sa work ko na sobrang siksik. Ini-stop ko talaga mag-shoot ng for a while tapos naglaan ako ng oras sa bakasyon. Mhm. So, inisip ko na Haba ng lang bakasyon mo. inisip ko na lang na yung ini-spend ko dun sa vacation is a form of prevention na lang. So, Mhm, para hindi ako manghinayang kasi ako kuripot ako, Ayoko talaga mm. nagbabakasyon minsan, as much as possible. Pero dun ko na-realize na importante rin pala talaga magpahinga. Grabe, kasi dun ka mare-reset, dun mo mafi-feel na kasi ako ang na-feel ko nung na-burnout ako sabi ko, "Parang hindi ako 'to." Ako hindi kahit yung mga kakilala ko, yung mga eto si Maki yung fiance ko, siya na mismo nagsabi na, "Parang hindi ikaw 'yan." So, dun ko na na-realize na, ay sobrang burnout na siguro ako. So, dun ako nag-decide na kailangan magbakasyon, kailangan mag-pause and unwind. And kasi after nun, sulit naman yung i-spend yung kumbaga yung i-spend yung money or resources. Kasi after nun makikita mo na ulit na very functional ka na and very motivated ka na ulit sa mga gawain mo sa work and sa buhay. Any other health advice that you can give to other healthcare professionals and to our viewers? Healthcare advice, siguro
Ang naiisip ko ngayon, yung talagang pumasok sa isip ko, siguro may iba pa 'to 'pag ibang araw, pero right now ang pinaka naisip ko is 'wag nating kalimutang tumawa. 'Wag nating kalimutang, pansinin yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa atin. Kasi minsan sobrang focus natin sa trabaho, sa future, sa lahat ng bills and responsibilities, pero yung mga simpleng bagay na dati pangarap lang natin, na hindi natin nare-realize na andito na pala, hawak na pala natin. So, yun, ako dati ang dami kong pangarap, na makuha, pero hindi ko siya sa sobrang grind ko ng grind, hindi ko nare-realize na nakukuha ko na pala slowly, and bilang ano ko rin, kasalanan ko rin 'to, hindi ako masyado nagiging thankful sa mga nare-receive ko. So yun, maging mas i-appreciate natin yung small things, huwag nating kalimutang tumawa and mag-relax, and of course yung mga responsibilities nandiyan yan, pero mas mahirap 'pag pati ikaw is nawala or humina, Mhm. yun. 'Yun. Tama sa'kin parang ano, parang kamukha lang din 'yan nung sa'kin 'no. Sa'kin kasi 5, meron akong 5 guidelines na gustong ipamahagi at ito Mm, ay sasabihin ko sa ngayon kasi this is the first episode of our podcast na Doctor's mm, Notes, the podcast. So, una, kumain ng tama para buhay ay humaba. Pangalawa, gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw. Pangatlo, umiwas sa stress mga bes. Pangapat, tanggalin ang mga bisyo, walang mabuting magagawa sa mga buhay ninyo. At panglima, matulog ng mahimbing. At sana ngayong gabi mayroon yeah, po kayong mga minamahal na kapiling. Kaya maraming salamat Doc Alvin sa pagpapaunlak ng aking imbitasyon, 'no. Ang tanong isa pa palang tanong, meron akong nakalimutang itanong. sige. Where can they watch your content? Promote mo Ayan, na. opo. Yan, of course, salamat sa imbitasyon, Doc Dex, and, kung gusto niyo po akong mapanood or, yun yung mga mapakinggan yung mga health tips ko rin, meron po ako sa YouTube, Doc Alvin, sa Facebook, Doc Alvin din, Instagram and TikTok, lahat po yan Doc Alvin. Tapos, iwas po tayo sa may mga walang check sa pangalan. Kahit kay Doc Dex marami yang mga nanggagaya or mga fake pages. So, sundan lang, follow lang natin yung verified with blue check, yan. Mm. 'Yun, verified with blue check sa labas ng pangalan Oo. at hindi po sa loob ng litrato namin. Marami pong nagogoyo diyan, kaya naman, 'wag na po kayong sumama sa mga nagogoyo ng mga manggogoyo. Opo. At 'yun nga 'no, maraming salamat Doc Alvin, that's all the time that we have with you on the show. Baka wala na akong pambayad sa TF mo. And, with that, we're Imbitahan din going kita sa'kin, imbitahan din kita sa'kin oo 'pag ano, naman, oo naman, 'pag importante 'yun. 'pag nag-materialize na Oo naman, yung no problem pagpo-podcast. pare. Alright, now time to hear from our social media followers. Ngayon po, sasagutin natin ang mga tanong tungkol sa inyong kalusugan. Dito lang yan sa Ask Doc Dex. Umpisahan natin. Meron nagtanong dito sa NGL. Ito po, ang tanong nila. No, number 1, ano po mga pwedeng merienda at meals ng mama ko para hindi tataas ang blood sugar niya at blood pressure niya? So kapag ka ganito ang pasyente natin, definitely dapat kinakailangan meron muna kayong physical examination at history sa atin, no, para magkaroon tayo ng tamang recording at saka tama rin pong pagbibigay ng abiso sa inyo. Pero sa ngayon 'no, sample lang muna tayo, pupuwede kayong mag-bank on sa mga non-starchy vegetables katulad halimbawa ng inyong mga broccoli at ng inyong mga carrots 'no, puwedeng ganyan. And then brown rice ang inyo dapat na kanin, kung magkakanin kayo, and then yung inyo pong ulam dapat lean protein. Halimbawa, naririyan po ang inyong mga manok 'no, na lean protein, tanggalin niyo po yung taba bago lutuin. This is because kapagka tumataas din kasi yung cholesterol ng pasyente, hindi rin po maganda iyon. Sa meals yun, pupuwedeng mga ganyan yung example. And then sa inyong mga snacks 'no, puwede kayong mag-cut ng mga vegetables ta's meron kayong dip. Puwede din po kayong magprutas, pero hanapin po natin yung mga low glycemic load at low glycemic index ng mga prutas. Halimbawa diyan, yung inyong mga apple 'no, so pupuwede po yun. Halimbawa yung apple, pupuwede rin yung samahan ng mga dips kung gusto po ninyo. Puwede rin po yung inyong mga carrots, lagyan niyo po ng dips ng mga ganyan. And then pupuwede rin kayong mag-sandwiches, pero ang dapat sa inyo is yung mga complex carbohydrates, halimbawa diyan yung inyong mga wheat bread. Yan yung magiging base ninyo. And then samahan niyo rin ng mga non-starchy vegetables, halimbawa ng lettuce, tapos samahan niyo rin po ng tomatoes, tsaka konting mga ulam. Halimbawa, kung gusto po ninyo ng
chicken, no? Pupuwede niyong samahan do'n. 'Yun, puwedeng gano'n yung mga meals ninyo at saka yung inyong mga snacks para kay mama ng nagtanong sa atin dito po sa NGL. Next question natin mula sa, again, hindi ko kilalang follower natin. Ang tanong niya, "Doc, puwede ba pa-explain ninyo ang epekto ng pag-inom ng antibiotic ng walang reseta ng doktor?" Sabay kasi okay lang naman daw 'yun na mag-take ng antibiotic kahit walang reseta ng doktor. Ta's gusto pang gamitin yung reseta na luma para lang makabili ng antibiotic. Okay, ganito po 'yan, ano po, unang-una sa lahat 'no, hindi maganda na kayo po ay magse-self-medicate. Maaari po kasi na yung pag-inom ng antibiotiko na walang reseta ng doktor baka hindi po indicated yan para sa inyo. O puwedeng magkaroon ng tinatawag na antibiotic resistance. So kumbaga parang ginagawa na lamang vitamins ng mga mikrobyo yung pong antibiotic na yun, 'no, dahil nga hindi nga tama para sa inyo, hindi tama yung indikasyon, hindi tama yung, dosage, 'no. Maaari na ang ginagawa, lumalakas lamang yung bakterya at sa susunod na ma-encounter niyo yung bakterya na yun, maaaring resistant na kayo dun sa antibiotiko, 'no, or resistant na yung bug na yun sa antibiotiko kaya hindi gagana na yun sa susunod. So, ang susunod diyan, ang mangyayari, itataas ngayon yung level ng antibiotic na ibibigay po sa inyo. Kaya hindi maganda na kayo po ay, bumibili ng walang reseta o kayo po ay umiinom ng antibiotiko na wala namang indikasyon para sa inyo o wala kayong check-up sa inyong doktor. So, ang kinakailangan gawin, malaman natin kung talaga bang para sa inyo ang antibiotiko. Kasi kung hindi po para sa inyo yung antibiotiko, maaari kayong magkaroon ng problema in the long run, which hindi po natin gusto. Lagi namin sinasabi, sana, 'no, kayo po ay maging healthy o ayaw na ayaw namin na magkakasakit kayo. Yun lang. So again, 'no, panawagan din ito sa mga pharmacies, 'no, na mayroong mga pinagbebenta ng mga antibiotiko kahit walang reseta ng doktor. Pinakamainam po, 'no, na may reseta ng doktor para malaman natin kung talagang indicated para sa inyo. Halimbawa, sore throat lamang, 'no, sore throat lamang, kadalasan kasi yan viral lamang yung origin niyan. So, since viral yan, hindi niyo kinakailangan ng antibiotic kasi yung antibiotic para yan sa mga inyong bacterial infection. Pero kung viral yan, hindi kinakailangan ng antibiotiko. At kapagka gano'n, maaaring lumalakas lamang yung bakterya, maaari kayong magkaroon ng antibiotic resistance in the long run. So ayaw po natin. At maraming maraming salamat po sa mga nagpadala ng inyong mga katanungan sa first episode ng ating Doctor's Notes. Kung meron pa kayong mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan, huwag nang magatubili, i-ask Doc Dex nyo na yan at sasagutin natin yan dito sa Doctor's Notes. Thank you for listening to our first episode. Follow me on my socials. Nandiyan po ang Dr. Dex Makalintal sa YouTube, Dr. Dex Makalintal on Facebook, Dr. Dex Makalintal on TikTok, and Dex Makalintal on Instagram. I also have a medical documentary show called Doctor Next Door airing on 1PH every Saturday at 11:30 a.m. You can also watch our past episodes sa aking YouTube channel. I am Dr. Dex Makalintal. Till the next episode of Doctor's Notes.